Naranasan ko yung mahirap. Ako po ay 10 taon. Pinaampun din po ako ng tatay ko. Ah, pinampun ka pala Opo. dati. At palabas na naman nga kami ngayong araw upang bisitahin ang aming mga tinutulungan. Once again mga mahal kong viewers, ngayong araw ay nandito tayo na naman kila Buboy at Nanay Maribik. Kumustahin natin sila. Ayan, nandito nga si Nanay, oh, sinalubong ako. Hawak na yung pasalubong natin na blessing. Kumusta, Nay? Okay lang po. Okay lang. Anong pinagkabalan nyo ngayong araw? Nagparalilinis po dyan. Ah, naglinis kayo. Po, nilinis ko po yung Pinaggawaan nila. Pinaggawaan po nila. At wala po yung karpintero ngayon, may pinuntahan. Nagagapas. Oh, may gawa sa kanila kaya hindi po siya nakapasok. Sa Miyerkules silang ulit, balik trabaho. Okay. May bubong na. May bubong na po yung yung bahay ni Nanay Maribik at ni Buboy. At dito nga natin natatnan si Buboy na inaayos ang pinagtrabahuhan nila ng karpintero. At nakikita natin ang munting pangarap ng mag-inang ito ay nabubuo na. Mabubuo lahat ng pangarap ng katulad nila Buboy sa tulong ng sponsor, viewers, at sa mga lahat ng hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. Ang bilis po ng trabaho dito. Ang bilis. Tao po! Papahinga po si Buboy, Tao po! Tulog yata. Pasalubong natin groceries. Ayan, at bago sa lahat, i-shoutout ko lang yung lahat ng tumulong dito sa pabahay natin kila Nanay Maribik. Yung mga nag-share ng blessing. At isa dito si Ninang Adel Yuson na nagbigay po ng worth 13,000 plus para sa materyales at doon sa surprise ko kay Buboy. Ayan, isusurprise po natin si Buboy. Sinabi ko na ngayon pero hindi pa natin alam kung ano yung surprise ko kay Buboy. Basta may sorpresa po kami sa kanya ni Ninang Adel. At shoutout po sa iyo Ninang Adel. At doon din po sa nagpamigay ng pang CR nila Buboy. Thank you so much po. Nandito nakalista po lahat at isa-isahin ko po kayong i-shoutout para naman alam nyo na mailagay natin lahat dito kila Nanay Maribik at kay Buboy yung inyong shinare at malaking bagay po ito sa kanila. Tulog po siya? Ah, gising na. Talagang papahinga po. Anong inulam nyo ngayon, Nay? Ay, nagtuyo po. Yung paborito po niya. Ay, grabe si Buboy. Ba't laging tuyo? Baka magkayuti ay na yan. Wala naman pong trabaho daw. Pwede na yun. Bihira lang naman po pagka gusto lang niya. O tsaka pag may trabaho, mga naman ang inuulam nila, mga isda. Tulad po kahapon, pinaulam ko yung tulingan sa kanila. Oh, okay. Lagyan ko lang ng gata. Talagang masipag ka din po pa pa luto-luto. Pero may gagawin pa sila dyan, i-finishing pa nila yung yung loob at labas. Loob at labas. Hello po, kumusta? Okay lang po. Saan yung upuan, yung munting upuan ni Buboy? Iyan ya't mabili tayo ng mga upuan nyo dito. Wala kayong upuan? Dadalawa. Magkakayod kaya yata ng nyug. Kumusta? Okay lang po. Okay lang. Maayos naman. Namumula yung mata mo Mag-ano sana ako ay tatrabaho po dun sa gagapas nga ng palay. Sinasama ko nung kapitbahay namin. Ayaw naman ni Mama. Anong sabi? Sabi niyo raw po Huwag daw ako aalis dito. Oo, kasi papunta ako ngayon dito. Kumustahin ko tong pabahay natin. Kumusta?
Okay po. Nagbubong nga po kami kahapon. Oo, goods na yung bubong niya, ano. Mm. Pero ano pa, kailangan pa ng ano dyan, finishing nung ano, yung hollow block. Kailan nyo gagawin yan? Unahin nyo yung finishing niyan bago ikabit natin yung yung ano niya, yung dingding para hindi madumihan yung ano niya po, ano. Oh. Para malinis. Merkules po, baka okay na po. Okay na yan. Mm. Kaso nga lang yung dingding, orderin pa natin yun. Mm. Hindi ko naman alam yung ano, pero na-order nyo na, hindi pa. Hindi pa po. Nag-canvas lang po si Kuya kasi sabi nung ano, yung nanghingi ng ano ng down at yung kawayan po, bibilin din pala nila. Bibilin din yun. Tapos patutuyuin pa daw nila bago nila gawin. Okay. Maka daw po nga 2 linggo. Pero medyo mahal pala yung amakan na yun, ano. Yung ano. Medyo mahal nga po. Kaya nga. Ano kaya magandang gawin dyan? Okay, kung saan kayo makakatipid na ano, wala kayo. Hindi sa tipid kasi nga lang ay yung unique sana yung ano natin. Bahay. Hindi sa... Oo. Hindi kayo po mag-dito. May surprise na naman sa'yo si Ninang Adele. Na ano po? Hindi ko din sasabihin. Surprise nga ay. May surprise na naman siya, tapos tumulong pa siya sa pang materyales. Salamat po. Ng marami at kahit pa paano ay may nag-aabot pa rin ng pang ano dito po, pandagdag ng pampagawa. Ano kaya dapat natin gawin dyan? Sige, pag-iisipan ko hanggang mamaya para ano, alam natin yung gagawin natin dyan, ano. Sige. Oo, kasi medyo mahal din pala yung amakan na yun. Eh, pwede namang ano, mas yung ano sana. Basta tingnan na lang natin. Bukas, anong ano mo gagawin mo? Ay kung wala pa rin kung gagawin dito, baka magsama na lang muna ako kay Kuya Marlon doon sa bayan. At magtulong-tulong muna po doon yung, kasi isang araw rin yung sayang din. Pang dagdag din namin. Oo. Pero yung mga tiles na gagamitin dyan, sa dait natin bilhin yun. Opo, sa dahil na Oo. mga tiles. Oo, i-ano ko na din, isabay ko na din doon yung sorpresa sa'yo ni Ninang Adele. Sige po. Brief yata yung pinapabili niya. Marami po kami. Joke lang. Basta may sorpresa sa'yo si Ninang Adele at ano, nagpapasalamat din ako sa kanya sa mga tulong niya sa mga beneficiary namin. Ang laking bagay yun. Grabing laking bagay. Lahat yung mga nagpaabot din. May mga nagpaabot din na may 1,000 pang merienda. Di ba ang laking bagay nun? Oo. Bagay. At siyempre, kahit pa isa-isang libo, ano po. Yun, nagbigay din ng pang CR. Nagbigay din siya ng 7,000. Nandito nga yung mga listahan ko. Nay, yung cellphone. Hindi, yung cellphone. Akala mo, listahan yan. Listahan yan ng ano, utang mo nanay sa akin. Ah? Ang dami mo ng utang? Oh. Grabe, oh. Di ko pa nga nailista dito yung ano, tingnan nyo yung mga nagpabigay. Ipapabasa natin lahat kay Buboy ito. At siya yung mag-shoutout sa mga nagbigay ng pang ano natin. Wait lang, hanapin ko yung isang nagbigay na kakabigay lang sa GCash. Para dun sa tiles ng ano nyo CR. Wow. Sa tiles pa. Oo, ito tiles pa yung CR para malinis. Nay, ano? Opo, pwede. Oo. Ano masasabi mo dun, Nay? Para hindi na matakot si Buboy sa CR. Oo. Ano masasabi mo po dun sa ano?
sa mga nag-share na ganyan. Sobrang ano. Sabi ko lang po sa kanila ay maraming salamat po sa mga nagbibigay, sa nag-share sa pabahay. At sa pati na po sa mga nagbibigay pang grocery, pang merienda po. Maraming salamat po. Blessing pa po sa inyong darating. Marami pa. Oo. Tsaka doble yun, di ba? Doble po. Basta yung nagpabigay ng 7,000 sa aking GCash. Hanapin ko na nga lang sa GCash. 7K. You have received. Wala. Hindi ko makita dito. Hinahanap ko pa po yung name nung Basta shoutout kay ma'am at ipa-shoutout ko din kay Buboy lahat ito itong nakalista dito. Simula't simula ito. Ayan no. Meron din dito yung para sa tubos nakalagay. Oo. Okay, Buboy, go. May mga hindi pa po ako nalista dito kaso nga lang ililista ko po, hanapin ko pa po sa messenger ko yung mga nagpaabot ng tulong din. Yan o, Buboy. Basahin mo daw. Nagpabigay. Shoutout mo sila. Isa-isa po. Sige po. Shoutout po dito kay Daisy. Metro po yata ito. Si Metro. Nagbigay po ng 5,000. Salamat po. At saka dito po kay 500 po yan. Ay, ito po. Oo, 500. Nag-send po siya ng 500. Saka kay Anonymous sponsor po. From Hong Kong. From Hong Kong. Salamat po ng marami. Nagbigay ng 6,000. Opo. At saka 4,000 nung una. Tapos nagpabigay. Okay. This Labi. Tapos nagpaabot po ng 2K. Salamat po. Saka po dito kay anong pangalan yan? Ayan, OFW. W. Pathfinders. Ayan, yan yung grupo. Nagpadala po ng 5K. Thank you po ng marami. Saka kay Ate Stella po Dato na nagpadala po ng 1,000. Tapos kay from Las Vegas. Vegas Po, USA. Salamat po, nagpadala po ng isang $100. Saka kay Sales Men po. nagpadala ng 5,100. Tapos kay Joby Goddard nagpadala po ng 5K. Salamat po ng para marami. sa tubos yan. Para po sa tubos. At kay Ninang Adel po na nakalagay po rito. Kay Ninang Adel is 8,200 para sa bike. Salamat po. Tapos anonymous sponsor ulit. Opo. 2,000 pesos. At Dolores Depay Atubang nagpadala ng $100. Tapos si Ninang kakasin lang din po niya nung pang materials is worth 13,000 plus. Yung pang materials po doon ay parang nasa 8,000 plus. At yung the rest ay para doon kay Buboy, yung gusto niyang ipabili sa'yo, Buboy. Salamat po ng maraming. At kung ano man po yun, ano kaya yun? Guess what na, ano yun? Kung hindi po cellphone, ay Gamit sapatos niya. Alin po sa dalawa, sapatos niya o cellphone. Yan. Si nanay talaga ay matalino ito, Buboy. Di mo talaga
Gusto niya yung magka-cellphone para meron siyang libangan. Mm. Paano na kung kalabaw yung bibilin namin? Pwede na rin. Pwede rin. May isa na tali. And then hindi na yun surprise kasi sinabi ko na pero hindi naman ano ito talagang para sa yun Buboy, para ano no. Pero syempre kung ano yung mga tulong naman ay para sa inyo ni Nanay yun, di ba Nay? Opo. Oo. Para ano, masaya ka ba Nay na may mga nagtitreat ng ganito kay Buboy? Masaya po ako at meron pong nagsishare para sa anak ko, sa mga gamit ng anak ko. Masaya po ako, ma'am. Maraming salamat po sa nagsishare at nagbibigay sa anak ko. Yun lang. Yun. Kaya sobrang ano ko din, sobrang tuwa ko din kasi may mga concerns Sorry. o kay Buboy. Salamat po sa mga nagbibigay po na mga sponsor po. Lalo na po sa inyo, sa ninang nyo. Saka, siyempre, yung sa inyo rin po. At yung pagod nyo rin pabalik-balik dito sa amin. Para lang maghatid nung binibigay nila Okay. sa amin. Salamat po. Oo. Welcome lagi Buboy at ito naman yung gusto naming mangyari, yung may mga blessing na dadating sa inyo at makita yung pagbabago ng buhay nyo, no? Opo. Para ano, lalo na kung nandyan na yung negosyo nyo at nag-aaral ka na, 'di ba? Sobrang blessing tapos kung buo na yung bahay nyo na ano, makita ng mga tumutulong din. Pagod ka? Nakatulong nga po ako doon kay Maring Tisi. Saan po? Diyan po kay Maring Tisi. Sa ano, kapitbahay. Naglinis-linis po yan sa mga. Mm. Sabi Okay. ko, darating nga po, makita nyo madumi. Okay lang Yung yun. paligid. Oo, tsaka kahit hindi ako darating dito o ano, dapat malinis ang paligid para Lagi pong ano. malinis. Oo. Para ano po, yung CR nyo maluluwangan yun. Ano na yan, ano, para ano pa. Para ano. Kasi kahit doon sa loob na si maglaba. Tapos mag-swimming si ano, Buboy. Boboy. Ano Boboy? Opo. Oo. Doon po nag-swimming ako. Saan? Sa, Saan? diyan po sa lulo. Anong lulo? Yung Lulo po, ma'am. dinadaan. Lagyan po ng kawayan. May Tapos may kawayan. tubig po. Tapos may tubig na dumadaan. Ah, Kung ako lang po, hindi po talaga ako nagpapaampun ng anak. Kasi po, naranasan ko yung mahirap. Ako po ay 10 taon. Pinaampun din po ako ng tatay ko. pinampun ka pala Opo, dati. 10 taon po ako noon. Pinaampun po ako doon sa kaibigan nila na 3 lalaki ang anak. Wala silang anak na babae. Gustong magkaroon ng babae. Pinaampun ako ng tatay ko doon sa kanila. Taga Baras po yun. Yung nag-ampun sa akin. Pag-aralin daw nila ako. Turuan nila ako doon sa simbahan. Kasi po sila, choir din po sila sa simbahan na yung mag-anak. Binigay po ako doon ng tatay ko. Nandun po ako, siguro po, matagal din po ako, mga 2 months na yung katagalan ko po. Pinasyal nila ako Maynila, binilahan nila akong damit, lahat po binili sa akin, gamit sa school. Parang nandoon ako, parang hindi ko ano, kasi ang inisip ko, yung magulang ko. Umuwi din po ako nun sa amin. Umuwi ako mag-isa. Sumakay ako ng jeep, pinilit ko pong malaman kung saan ang papunta sa amin. Kaya iniwanan ko po sila na hindi ako nagpaalam. Anong sinabi ng magulang mo nung umuwi ka? Nung nandun na po ako at nung sabi ng magulang ko sa akin, ng mga tatay ko, oh, bakit nandito kayo? Pinaampun na kita. Bakit hindi kita kayang pag-aralin, kaya kita ibinigay doon. Gusto ko, gumanda yung buhay mo. Kaya kita pinaampun. Sana maintindihan mo yung ano ko sa iyo, yung sinasabi ko sa iyo. At kung bakit ka nandoon. Kasi hindi kita kayang pag-aralin. Naka-graduate po ako ng grade 6 noon ay high school po ako. Sabi ko nga sa tatay ko, dapat kahit sana tayo magdildil ng asin, huwag nyo na akong ipamigay, dito lang ako sa inyo. Hindi ko nagustuhan doon sa nila. 3 lalaki yung kasama ko doon. Mababait naman at sila ng simbahan. Simbahan naman po sila lahat ng mag-anak. Pero iba yung feeling ko na ang kasama ko ay kayo na magulang ko. Tunay ko kayong magulang.
Kaya ako Tsaka may umuwi. isip ka na po, Oo, ano, may isip Nay? na po ako Mm-mm, noon. 10 years old. Alam ko na po yung mga ano. Kaya sabi ko hindi, magsisikap na lang ako. Sabi ko magsikap na lang ako mag-aral para pagdating ng oras ako nakapagtapos, matulungan ko kayo tayo. Huwag niyo lang akong ipamigay. Huwag niyo ko paampun, malaki na ako. Kaya ko na, kaya po simula sa pulpo noon, kinaya ko po ng bawat baon ko po, ibinabangko ko. Nagbabangko po ako niyan. Tapos lahat po nagtitinda ako sa kantin para lang po may mga isuporta ako sa magulang ko. Alkansya, yung sinasabi niyo po. Yung bangko po, talaga sa bangko po ako kumuha po ako ng card bank. Ay, yung bank parang passbook sa kanila. Talaga po nag-apply ako. Tapos konting bibigay nila sa akin baon, haling 5 piso. Ay po yung 5 piso po na malaking halaga rin naman po noon. Kaya ang ginagawa ko po niyan, ma'am, pag retira ko, paglabas ko na school, diretso po ako sa plaza. Doon po ako nag-ano sa bangko. Inuhulog ko po sa batay-utay hanggang sa lumaki. Nagamit ko nga po yung pera na yun nung nagkasakit ang tatay ko. Yung nagdura siya ng dugo. Yun po, sabi ko, Nay, mayroon akong konting na itatabi. Kukunin ko para kay tatay, maipagamot. Pagamot mo lang. Kasi ang magulang ko, yung lalaki, na, yun ay nagsintomas po parang sa AIDS yata po yung sabi nila, yung TB, yung ganun. Sabi ko, pagamot natin si tatay para maalis yung niya, sakit niya. Makitatay naman po talaga ako. Mahal ko yung magulang kong lalaki. Hindi po ako nakakatulog po, hindi ko yung katabi, yung aking ama. Siya po kasi yung ko, kakampi sa namin. Oo. Pag yung magulang kong babae, lagi naman po yung wala at nananahig po. Okay. Siya po. Grabe pala yung buhay ni mama mo kasi parehas pala kayong pinaampon. Opo, naikwento nga rin po niya yun sa akin ni mama. Naikwento niya yung buhay niyang ganyan. Saka yung lola ko po, nagsabi rin. Nagkukwento niya. Yung lola mo. Kasi buhay pa yung mama mo na Nandyan po yun sa bayan. Oo. Kaya nga po sabi ko noon sa mga magulang ko, pag ako nagkaroon ng sariling pamilya at nagkaroon ako ng sariling anak, hindi ko ilalayo. Magdildil mo kami sa asin, kasama ko sila lahat. Kaya ang tatay ko lang talaga yung naglayo niya sa akin. Oo, siya yung mahilig magpaampun po talaga. Yung parang iniisip niya ay hindi mo kayang buhayin. Kasi yun yung question din ng mga viewers natin. Alam nga naman hindi mo kayang buhayin, naghahanap buhay ka nga po, mag-abroad ka nga po ay para sa mga anak mo, di ba? Para sinikap ko po talaga sa pool. Hindi po ako nagdalaga. Hindi ko po naranasan yung magdalaga. Talaga po naranasan ko puro trabaho. Trabaho hanggang para sa magkaanak ako. Nagkaanak po ako ng 2. Naiwan ko po sa magulang ko para makapagtrabaho at masuportahan ko po yung 2 kong anak. Panahon na kasi yung asawa ko po dati ay parang mama's boy po yun. Ay, lagi na sa mama niya. Puro lahat yan mama niya. buhay pa po yun. Buhay pa po. Kaya sabi ko, walang mangyayari kung dikit ng dikit tayo sa nanay mo. Kaya naghiwalay po kami nun. Oo. Sobra siyang mama's boy. Kasi lahat mahirap ng yung ganun, di ba? Yung lahat po. asawa ka na ay dikit ka pa sa nanay mo, yung decision ng pamilya nyo ay nakadepende pa sa magulang mo. Parang naman yun, hindi natatakbo yung buhay nyo kung walang sariling decision yung pamilya. Para siyang walang decision sa sarili niya. Mas pa yung isip ko kaysa sa kanya ay. Bata pa rin naman po ako, bata pa rin naman siya, pero mas Malakas yung isip ko kaysa. Mas malakas yung pag-iisip mo, Sabi ko, determinado. Ako nga bata pa, hindi ako umasa sa magulang ko. Hindi ako humihingi na kahit basta kaya ko, gagawin ko para sa mga anak natin, sabi ko sa kanya. Kaya nagsisikap ako para sa mga bata. Kahit malayo man ako, nandiyan naman sila sa magulang ko. Katanggapin ko lang. Tinatanong din ng mga viewers natin na parang din sila na lilito daw. Kung ilan daw naging asawa mo, tinatanong nila. Pangatlo po ito. Yung naandito na po Pangatlo po siya. Una, yung sabi mong mama's boy. Pangalawa, Yung ama niya, yung papa ni John Paul. John Paul. Pangatlo, yung Ito papa na po. nila, Kenneth. Okay. Oo. Siya na. Diyan po ako. Kaya bali 8 yung anak nyo. Diyan po yan po kami nagtagal.
Dalawa Tama. yung naging unang asawa. Isa lang dito sa pangalawa. Mhm. Sa pangatlo, ilan po? Ano po bali 5 po lahat. 5. 7 po yung namatay na kambal. Ay, oo, may kambal ka pa po pala, Nay. Pang-pito Ano? po yun. Yung sabi mong Magkadikit po. magkadikit ang ano nila, puso. Ano? Magkaganon po sila. Kasi mahilig ako nung naglihi pa ako noon. Mahilig akong kumain ng kambal na saging. Puro kambal po ang kinakain ko. Oh, kaya Kaya siguro pala. po nakuha nila yung magkadikit sila. Mm-mm. Pero yun na, yung mga ganun na parang conjoined ba tawag Oh, doon? conjoined nga po. Conjoined twins. Yun, pinag-aaralan naman ng mga doktor na ano, yun talaga ay kambal. Kaso nga lang, kulang sa ano pagkabuo nila. May kulang na vitamina sa kanila para naging lubusang Lubusan, naging lubusang naging form yung ano nila, maganda yung pagka-form nila. Kaya yun din yung advice sa mga nagbubuntis, dapat complete vitamins, lagi check up ng doktor Ano para naman po ako noon ay lagi akong nagpapacheck up dyan sa center po. Mm-mm. Tapos lagi kong pinatitingnan kung okay. Pero laging sinasabi sa akin ng mga nurse ng midwife na okay lang kasi malakas naman ang tibok ng puso ng bata. Malakas yung pintig. Tapos isa lang po talaga nasa salat nila eh. Isang bata lang yung nandito sa akin. Oo Tapos pala, dalawa yun. isang pintig lang ng puso pati ang naririnig nila. Yung sa heartbeat nila, Oo. iisa lang po. Isang heartbeat lang nila. Grabe ang pinagdaanan mo, Nay. Mhm. Na ano ako sa pinagdaanan ni Ganyan mama po. mo dyan po. Malaki yung tiyan ko. Ganyan. Kaya pala po malaki yun at dalawa. Mm. Sila. May kambal ka palang kapatid. Kung nabuhay yun dyan, pal, mamahalin mo din yun sigurado. Siyempre. At Oh. kahit naman papaano, kadugo ko pa rin naman siya kahit sa ina. Kahit sa ina lang ano. Tsaka ano, pag pala naging sila talaga ni papa mo, si mama mo ay ano, napaka swerte si mama mo kasi talagang ano, kasi nabalitaan ko, Nay, mapagmahal talaga ang mga lahi ni ano ni John Paul, mga Indiano. Nay, paano yung ano niya, yung contact na kuha mo na? Hindi po, Bukas po, ma'am. hindi po nahanap ng Pagpunta bayan. po namin ng Katsuan kasi matulong po kami kay Marlon ng pagkapas. Pagkapasan muna po. Maghakot naman po siya ng ginapas. Kaysa wala naman pong ginagawa. Okay. Makigapas kayo bukas. Talagang wala po kayong pinipiling araw. Ano? Oh. Ay, basta ma'am, trabaho. Basta trabaho. Opo, ma'am. Basta makapagdagdag lang po sa mga gastusin. Makasurvive pa, ano? Yan, John Paul. Excited ka nang makausap yung totoo mong tatay. Opo, siyempre. Baka naman magtitigan lang kayo. Syempre, di mo alam yung salita niya. Ay, pero kung yung salita niya, yung kagaya nung salita nung yung parang Arabo, ganun yung po. Eh, si mama po, kaya po siguro makapag-usap. Oo. Siya yung pwedeng makipag-usap, ano? Mm. Kasi, ano yun, ay, ganon yung salita nila. Sabi ko nga po. Ang daming nagtatanong, Nay, kung saan daw yung address sa Saudi yun. Kung alam mo. Sa Saudi po, doon po sila sa ano, malapit sa desierto po yun. O anong Yung- address? Anong address? Alam mo pa? Nalimutan ko na yata. Saan sa Saudi? Kasi madaming parte ang Saudi. Maluwang ang Saudi. Oh, malawak nga po. Oo. Malawak siya. Jeddah, ano. Oo, Jeddah. Hindi sa Jeddah po. Ano lang yun. Nalimutan ko na. Malapit sa Makkah. Malapit po yun, ano yung binibilhan ng mga, kumbaga dito sa atin, malapit din yun sa mga bakery, dito sa may, nasa dulo ng dilakan, di ko masabi. Limot na si nanay at medyo matagal na ano. Tagal na nga po. Sabi ko nga sa loob ko, kung makipagbalikan yung ama niya, tanggapin ko. Kasi wala naman po kami pinag-awayan, pinag-anuhan niya. Maganda naman po ang pagsasama namin. Kasi doon ko rin nakita yung tunay na pagmamahal talaga, ma'am, kaama niya. Doon lang sa kanya, lahat. Kaya hindi mo marinig yung magalit, ma'am. Hindi po yung marunong magalit. Oo. Hindi po ako nang sinasaktan.
talaga siya, pag nagluluto nga siya, sasabihin nun sa akin, kubangon na, ganda, kain na tayo, taali, gagana sa akin. Malambing po ang boses pa. Anong full name niya, Nay? Muhammad Pais. Muhammad Pais. Yun ang pangalan niya. Kaya tanda ko rin naman po. May litrato po yun sa akin nung kaso naan po ng bagyo. Nung bumagyo po sa Tanay, bumaha po kasi sa amin ay. Buntis po ako dito ay. Sa pagkakaalam mo, buhay pa kaya yun, Nay? Pagkakaalam ko, ma'am, buhay pa. Pagkakaalam ko rin, walang asawa. Yun pa nga po. Yan ang pagkakaano ko. Buhay, tas walang asawa. Kaya nga sabi ko, pag nakipagbalikan, mabalik na lang ako sa kanya. Total, tanggap na din naman. Ang salita kasi sa Saudi Arabia na Arabic is hindi parehas sa Kuwait. Opo, hindi po parehas sa Oo, Kuwait. iba yung salita nila, iba yung Arabic sa Kuwait. Ako marunong ako sa Arabic sa Kuwait. Oo. Medyo po may naintindihan din po ako sa Saudi, kaunti lang kasi kumbaga po ang aming ang kontrata ko po ay nasa Kuwait ay. Kumbaga pag wala lang pong pasok yung mga amo ko, halimbawa kasi teacher, pag bakasyon, nagbakasyon po kami sa magulang ng babae sa Saudi. Kaya matagal din kami doon sa Saudi. Okay. 1 year din. Kung may gusto kang ipaalam doon sa asawa nyo dati, Nay, kay Muhammad Faiz, ano yung gusto nyong ipaalam? Masabi ko lang na asawa ko, kumustahin ko lang sana kung okay lang siya. Oo. Ayan, salam alaikum sa lahat ng mga kapatid natin sa sa Saudi Arabia. Yung mga kapatid natin na mga Muslim, mga Pilipino diyan na andito si Nanay Maribik. Maribik ba yun? Totoo mong pangalan? Kilala ka nga sa pangalan Maribik, Nay? Mimi po. Ha? Mimi. Mimi. Mimi lang. Mimi lang ang tawag niya sa'yo? Oo. Yan po ang ano na siya. Oo. Salam alaikum. Muhammad Faiz. Inti Arif hadi hurma. Inti awal zawaj. Mukan Saudi Arabia sa every kalam inta sa zen inti awal zawaj Mimi every kalam. Hello. Tama. Oo. Magkikita rin po kami. Yan, sana i-share nyo ito, Muhammad Faiz, yung pangalan ni yung papa ni John Paul, at gusto niya din makausap. Muhammad Faiz inti walad hini ebi kalam inti kibir alhin kibir as in kibir inti walad itnin talata. 23. Oo. I-share nyo po, i-share nyo yung mga natin para makausap ni John Paul yung tatay niya, at sana may kumontak sa atin. Pangalan niya ay Muhammad Faiz, nasa Saudi Arabia. Yan, salam alaikum sa inyong lahat. Yan si Nanay, nahihiya sa niya. Gusto niya pang makipagbalikan pero nahihiya sa ex niya. Ah? Wala pong ngipin ay. Ay, wala pang ngipin. Gusto mo magkangipin? Ay, kung suswertehin naman po, ma'am. Oo. Oo, basta mabuo na natin yung bahay niyo, wala na tayong isipin na isunod po natin yung ngipin mo, ano? Opo. Oo, para maging maayos. Ang tatawa si si John Paul. Ikaw, John Paul, gusto mong magsalita? Kausapin mo ni papa mo. Ayoko po. Ha? Wag na muna po. Tsaka Arabic yun, di ba? Opo, Arabic. Oo. And basta i-share lang nila ito, maintindihan naman niya. At sana may mga magpaliwanag din ng mga kababayan natin doon. At hindi naman maiwasan na kung driver ka, may kasama kang Pinay. Ano? Opo, ma'am. Sige. Ikaw, John Paul, may isi-share ka pa sa amin. Meron po. Ano yun? Pwede naming kasi ang daming nag-aabang kay John Paul. Ang ganda daw ng istorya ng buhay. Nung bata pa rin po ako, nung napasok pa rin ako ng pag-aaral, naranasan ko rin po pumasok ng
walang baon, yan po. Na halos minsan magkabaon man ako, 5 piso lang. Madalas nangihingi pa ako sa sa kaklase ko ng kung sinong may hirong baon, nangihingi ako pagkain para lang ako pag recess may makain-kain din. Oo. Minsan po pag binibigyan naman din ako nung nag-alaga sa akin, kapatid ko, binibigyan din po ako ng baon. Yun nga po, 5 piso. Oo. Paano mo napagkakasya ng maghapon yun? Minsan po ang ginagawa ko, yung 5 piso, kasi minsan nahihiya na rin ako eh. Sinasabihan ako ng mga klase ko na, ano ba yan, lagi ka na lang nangihingi. Sabi nila, hindi ka ba binibigyan ng baon? Sabi ko, binibigyan naman, kaya lang 5 piso, hindi kagaya ng baon nyo. Malaki, minsan 20, 10. Sa akin, hanggang 5 piso lang talaga. Yun lang yung pinakamalaki at Opo. minsan wala pa. Oo, minsan wala pa. Oo. Ay, minsan nahihiya na rin ako manghingi. Yung 5 piso, hindi ko na po ibibili hanggang kinabukasan. Grabe. Mm. Inaano mo yun? Tinatago ko po. Pag may 20 pesos na ako, tsaka ako bibili. Opo. Kakaiba din yung ano mo pala, no. Opo. Mm. Nag-iipon pa 5 piso. O kung kailan ulit nila ako bibigyan ng baon, tatago ko na naman po ulit. Para maipon. Mm. Naranasan mo din ba pumasok na hindi kumain, gutom? Opo. Kape lang. Nagkakape lang po ako. Grabe naman yan. Napasok ako ng maga. Kasi maaga naman po lagi ang pasok. Di ba po? Papasok ako umaga. Ang uwi po ay tanghali. Sa tanghali na ako kakain. Tapos sa hapon. Sa umaga wala po. Kape lang. Kape lang yung Di sobrang hapdi ng tiyan mo pagdating ng tanghali. Minsan nga po wala pa akong baon na kahit 5 piso. Kaya nga po nangihingi ako. Minsan hindi ko na rin kaya yung Gutom. hihingi ako doon sa mga kaklase ko ng kahit konti, yung bibigyan, hatian nila ako ng yung turon. Minsan naman po naranasan ko po yung kasi dahil sa ganun nga po sobrang parang nahiya rin akong para hingi-hingi sa kanila. Totoo po yan, hindi po sa nagtinda po ako ng pandesal. Nagising po ako ng maga, alas 4, gigising na po ako niyan, magtitinda ako, papasok ako ng alas 7 sa school. Lagi pa ako pinapagalitan ng yung gwardiya sa gate. Anong sinasabi ng Minsan gwardiya? pinapauwi na po ako, ayaw na akong papasukin, alas 7 mahigit na. Ay gusto kong pumasok, ayaw niya po kung papasukin, bawal na, nakalak na yung gate. Ang ginagawa ko, naghihintay ako hanggang tanghali po magbukas yung gate. Grabe naman yung gwardiya na yun, hindi nakakaintindi. Hindi mo pinaliwanag na working student ka, naghahanap buhay ka. Naliwanag ko rin po. At saka nakikita rin naman po nila ako, nadaan ako doon. Madaling araw pa lang nadaan ako, nagtitinda ako ng pandesal. Meron po kasi isang tao na nagpunta sa bahay na may-ari ng medyo maliit na bakery. Naghanap siya ng magtitinda. Sabi ko, sige, maghahanap ako na lang po magtitinda. Kahit paano baka kumita rin kahit 200, katulong din sa akin, tapos baka makabili rin ako ng bigas, sabi ko. Yun po ang ginagawa ko, titinda ako. Araw-araw po yun, tuwing umaga alas 4, minsan agapan ko yung gising ko, alas 3, gising na po ako niyan, nagkakape na ako sa bahay bago ko umalis. Ilan taon ka nun, John Paul? Ang edad ko po nun ay nasa 13 po yata ako nun, 12, ganyan. 12 yan. Madaling araw, anong oras yun? Alas 3, ganun? Opo, alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling Grabe, araw. ang bata pa nanay, Opo. Ang bata. Bata po talaga. Para magbanat, Kinukwento naman po niya sa o akin. para magbanat buto. Totoo po yan. Hindi po ako Tapos, nag-ano. paglabas mo ng alas 3, simula na yun ng trabaho mo. Opo, pupunta na po ako niyan dun sa amo ko na kinukuhanan ko ng pandesal. Bibigyan niya na po ako ng minsan 200 pieces na pandesal. Uuwi po ako niyan, minsan ang tira lang ng tinda ko, 2 piraso. Kakainin ko na po yan habang naglalakad ako pa uwi. Tapos pagdating ko po doon, bibilangin namin yung kung magkano ko. Yung puporsentuhan niya ko piso isang pandesal sa akin. Di ibig sabihin kung 200 pieces yun, di 200 pesos. 200 pesos din po sa piso.
Grabe ano. Tapos anong oras ka makauwi sa inyo? Minsan po na maaga na uubos yung paninda ko kasi doon po sa nagtitindahan ko sa kabilang barangay, nakakaabot po ako sa kabilang barangay. Yun po, kumbaga, yun yung ruta ko, yung sa kabilang barangay. Marami pong nabili sa akin na mga trabador din na maaga din na gising. Minsan 30 pesos, 40 pesos. Kaya mabilis maubos yung tinda ko. Nakakauwi po ako alas 6. Dali-dali na po ako maglakad niyan, pauwi, maliligo pa po ako. Para magpasok sa school. Pag papasok po ako, minsan na 7:30 na, sarado na yung gate, ayaw na akong papasukin, gusto kong pumasok. Ayaw na po akong papasukin, wala naman akong magawa. Naghihintay na lang po ako doon sa gilid. Grabe naman yung gwardiya na yun. Kilala mo pa yun? Kilala ko po, hindi ko na po mabanggit. I-shoutout mo siya. Wag niya sanang gawin ito sa mga ibang estudyante na working student kagaya mo. Baka po hindi na po siya ang doon. Hindi na Tsaka yung mga guard po ng mga school na ganito. I-consider po natin yung ganong estudyante kasi lalo na kung wala naman pong baon yung bata, walang makain, kumakalam yung sikmura pagpasok. Gagawa po sila ng paraan para magkaroon ng baon. Tas ganito pa yung yung gagawin nila na walang consider sa ganong estudyante, di ba? Yun nga po, naranasan ko nga po magtinda ng pandesal. Nagtitinda rin po ako ng mga gulay-gulay, ang kalabasa, sitaw, okra, lahat po ng gulay. Saan mo inaangkat yun, John Paul? Yung pong gulay, hindi ko naman po yun inaangkat. Kumbaga, yung kapatid ko po na tinuring kong kapatid, na nagturing din sa aking kapatid, mahilig po siyang magtanim-tanim ng mga gulay. Na kahit anong gulay po yan. Tapos pag nag-aani po, minsan yung saging nga na tinanim namin, pag may bunga, ako rin yung pinagbibenta nila. Ako naglalako. Galing Tas binibigyan ka na lang doon sa pinagbentahan mo? Minsan po, walang binibigay sa akin, pero okay lang po sa akin. Hindi rin naman po ako nagsasabi sa kanila na pahingi naman ako dahil ako naman nagbenta. Hindi ko, iniintay ko lang sila mag-abot. Kung mag-abot sila o hindi, okay lang naman po sa akin. At least kahit po papaano, kahit nahihirapan ako, nakatulog po ako sa kanila. Grabe naman. Tsaka siguro iniisip nila ikakain ka naman kaya... Opo, doon rin naman ako kumakain. Oo, kaya yun hindi ka na binibigyan ng para sa'yo. Mga anong grade ka nun, John Paul? Grade 3 po yata ako. Grade 3? Grabe. Totoo po yan talaga. Tinda ko ng saging, tinda ko ng kalabasa, yung mga gulay-gulay po, tsaka yung pandesal. Nalala ko po ako niyan. Kaya Nay, may chance na yayaman ito si John Paul kasi masikap pala itong bata. Walang pinipiling trabaho. Opo. Hindi man yung kayamanan, John Paul, pero yung maging parang buhay mo ay hindi ka maghihirap kasi kayang-kaya mo naman mag-provide lahat, di ba? Kahit anong trabaho, kaya mo pala. Kakayanin po. Kahit mahirap, kaya naman. Hindi naman po lahat ng trabaho ay yung kumbaga, siyempre may talagang trabaho na mahirap. Wala naman pong hindi. Totoo yan. Tsaka kung may pangarap ka sa buhay, kakayanin lahat yun. Oo. Parang ako lang yan. Kahit ano lang pong trabaho. Sige, fight. Oo. Mabigat man yan o hindi. Fight. Tsaka kung nabibilib ba ng mga viewers natin John Paul ay yan nga, kahit may nagbibigay sa inyo ng tulong, hindi pa din kayo tumitigil na magtrabaho. Opo. Nakikiarawan pa din kayo. Nakikilabada ka pa din. Si John Paul makikigapas, magbubuhat ng palay. Kasi po ma'am, ayoko naman pong isipin din nila na porket may sabi nga nung isang araw, di ba po, na baka mayroong nagsasabi na porket may tayo nagtatrabaho pa rin kasi kulang. Hindi po. Kahit po yung binigay nyo ma'am, meron pa, may nag-alok ng trabaho, nagtatrabaho po talaga ako. Nagtatrabaho po talaga si ma'am. Kasi ayaw po namin na isipin naman na nila na porket may nagbibigay, kahit magpahiga-higa lang, wala, okay lang. Sa amin po hindi po kami, kumbaga, hindi po kami sanay ng ganun na
na pa-easy life lang. Opo, na Oo. porkit may nagbibigay, paupo-upo lang. Hindi po. Pag nakamerienda na po sila, nalutuan ko po sila ng pagkain sa Ngayon- tanghalian. Masabi, kain na lang kayo dyan, boy, ha? Maglaba muna ako. Ganyan po. Ngayon nga Para po kung may ay pang-anuli sa kanila. ngayon nga po sa totoo lang nagpupunta nga po sana kami sa Utsuan po. dun sa Katsuan at makikigapas nga po kami dun. Sabi naman ni mama na sabi niyo raw wag na muna. Kaya kanina po ako paikot-ikot dito. Oh. Bago ko natulog diyan, Oo. nagpaikot-ikot ako diyan, naglilinis dito si mama. Tinulungan ko na lang po. Okay, kasi sabi ko, Nay, kung wala namang trabaho dito, magpahinga muna kayo para naman may pahinga yung katawan, kasi katawan lang yan ng tao, hindi naman robot. Wala man tayong battery. Kaya pa naman po, ma'am. Oo. Kaya naman. Hindi naman kumbaga po sanay naman na po sa Sanay na. ganung trabaho na kahit medyo na kapagod tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa din ang Opo. Mas napapagod nga ako, ma'am, pag walang ginagawa. Oo, may ganyan na Ganyan tao. Yung Gusto ko po laging, may nakibo yung katawan ko. Oo, May kasi ginagawa lalong parang nanghihina, Mm. Ganyan yung karamihan pag sanay na sa trabaho. Opo. Ganon ka din dyan, Paul, kasi 23 years old ka, bata pa lang, ang liit mo pa nung magsimula kang maghanap buhay. Opo. Yung totoo po. Totoo po yan. Kumbaga, hindi ka mapakali, paikot-ikot ka dyan pag wala kang trabaho. Mm-mm. Kung anong magawa mo dyan, maghugas ng pinggan. Grabe yung pinagdaanan nyo pala yan, Nay. Parehas pala kayo ng istorya ng buhay. Parang, kung sabi ko, anong hirap, naranasan yung hirap nung bata pa siyang palipat-lipat, sa rin yung naranasan ko din mag-asawa ako dito. Mahirap din. Ako na ang tumatay yung father di pamilya, mother, ilo pa ng tanghalan, ganun. Naging rin po ako nun, ma'am. Naging caretaker ako, yung kumbaga pinagkatiwalaan nila ako dun sa boarding house nila na tagal din po ako nag-caretaker. Ng boarding house. Opo, ang boarding house. Doon ka na din nakatira. Opo, doon po nila ako pinatira. Libre po ako bigas, pagkain doon. Tapos sinisweldoan nila ako. Kaya lang medyo mababa naman din yung bigay sa akin. Kaya, Magkano ang binibigay sa'yo nun? dati po, 1.5 isang buwan. Lahat po, basura, linis, map. Grabe naman yun, Nay. Saan banda yun? Doon din po sa Batangas. Grabe ang baba. Pero libre po Mababa lahat. po yun. Wala naman po. Oo, libre. Kaso nga lang ay yung rate talaga sobrang mas lowest pa sa provincial rate, Nay. Parang hiningi na yung trabaho mo niyan ay. Pero Kahit nagkakain ka naman, kasi na lang yung pagkain natin, di ba? sa bagay, opo. Pero sa akin po, tinanggap ko lang din kasi tinanggap ko na rin po kasi sayang. Pwede rin naman po ako pag wala na akong ginagawa, pwede rin naman po ako magtrabaho sa iba. Mag-extra. Ganun po. Kaya ang ginagawa ko, pag tapos na po ako doon, maglinis, ganun ako sa kabila. Tatrabaho naman po ako sa construction, maghahakot ng Buhangin. buhangin, ng simento, ng graba. Grabe. Bilib ako kay Buboy at kay nanay. Talagang ito yung pinaka First time kong magkasambahay, ma'am, 2.5 lang po yung sahod ko. First time 2.5. kong Anong taon magkasambahay yan? po. Nasa 15 anyos po ako nun. Grabe. Pero mahal po nun ang yung Ang 2.5. bilihin. Oh, Opo. hindi yung Mga- pera. Ang Mabalyo pa. mabalyo. Oh, mabalyo. Ang 2.5 mo kasi no, marami namang bibili. Mabalyo pa ang pera nun. Kaya okay lang yun. Meron nga pong nakikiarawan nun ay parang 5 piso 5 lang. piso lang. Ang arawan, 'di ba? Yung Meron po. mga Pero nauna ng marami mga naman tao. po yung mabibili na. Marami. Malaking pera na po yun nun. Kasi magkano ang 1 kilong bigas nun? Parang piso lang daw yun. No? Piso lang 2 nga po. piso. 5 piso, ganyan po. Ngayon, na Oh, 65, 65. Oh. 70. Buksan mo yan dyan, Paul. Yung pasalubong ko sa inyo. At grabing pinagdaanan nyo, nakakabilib kasi may mga ganito palang tao na sobrang sikap sa buhay. Kahit gaano kahirap, kababa ng sahod. Opo, Ginagrab, oo.
pasalubong sa inyo at para mag-relax muna kayo kung ano, kung wala pang trabaho si John Paul, Nay, para hindi ka din luto ng luto, no? Ay, salamat po. May, ilabas mo yan. Tag-isa nyo ni nanay yan para pampabango. Yan. Kaya nga. Yan, pang umagahan. Pwedeng pang umagahan. Dami ng kape. Kape. Ibigay mo kay nanay yung kape. Ayan, sabon pang labayan. Yan, yung request mo na. Ilagay mo sa leeg mo. Ang dami na. Yan, tag-isa niya na. Ibigay mo kay nanay yung pink. Sa iyo yung. Yan. Alam mo gamitin yan, Nay. Opo. Inahalo sa kape yan. Ito po dati ang gamit ko. Oo. Gamit ko. Inahalo sa kape yan. Yan dyan, Paul, yun sa'yo. Yung Rexona, no? Alam mo gamitin yan. Siyempre. Saan mo ginagamit yan? Tinitimpla yan sa kape. Ganyan din po yung ginagamit ko dati. Okay. Oo. Yung tinapay, bigay mo sa kapatid mo. Bigyan mo din siya. Oo, lagi naman po yan. Bigyan mo siya ng pamerienda niya. Yan. Grabe. Sementado na ito. Tiles po ito. Itong ano na ito. Itong loob nila nanay. Para ano, maging maayos. Yan. May bubong na po siya. Good news. Kasi ang bilis ng ano, ng paggawa. Grabe, bilib ako sa ano, kila Buboy at sa karpintero. Maayos na tong bahay mo, Nay. Pati ako ay galak na galak dito sa nangyari sa inyo. Kinaian na. Kinaian na ng aso. Dapat lahat may panarado yan. Oo. May panarado po yan. Pagawa ako ng ano. Yung mga aso po. Papagawa tayo ng mga pintuan. Pamintuan. Grabing gawa nilang bilis. Sa sunod na vlog ko po dito ay makita nyo, ano na, buo na po yan. Ayan, ano masasabi mo, Buboy? Whole body na gawin natin, hindi na half body, puro semento na yan. Salamat po. At nakakatuwa din po talaga. Kaya mas maganda po yun, Nay. At saka yun din po yung suggest ng ating mason na sabi nga, kung mangangailangan nga daw po kayo ng ano, marami pa kayong gagastusin na sa pako, Pag yung kahoy. amakan, ano? Opo. Kasi na-complete ko din mga mahal kong viewers yung gagamitin na amakan dito. At mga, yun nga, mga kailangan pa ng mga kahoy, pako, madami pang gagamitin. Kaya doon na lang tayo sa ano, semento para habang buhay na po yun. Hindi na po kailangang magpalit kayo ng ano, dingding. Nay, ano? Opo. Ano, Nay? Masaya ka na naman ngayong araw. Masaya po, ma'am. Oo, kasi sementado na Sementa- buong bahay mo. Hindi ka na mangamba kung may bagyo man, di ba? Opo. Hindi na mailipad yung bahay mo. Kaya nagpapasalamat po ako sa nag-share. Maraming pong salamat sa inyo at naintindihan niyo po ang buhay namin. Maraming blessing din po ang darating sa inyo. Salamat po. Ayan, Lalo kay Ma'am Alma. Salamat po, Ma'am. paulit-ulit ko po sa kanilang sinasabi, wag akong tawaging ma'am kasi hindi naman ako pasado sa teacher. Ang sinasabi ko, tawagin lang akong Alma. Pwede po yun. Tsaka ate, tawag mo sa akin, Buboy, ha? Huwag mo na akong Sanay po ima. ako kasi, Ma'am, pag nagtatrabaho, Ma'am po lahat. Hindi ka naman nagtatrabaho po sa akin. Oo, ako lang nang nag-share sa inyo pero hindi po kayo nagtatrabaho. Nag-ano tayo, nagbo-vlog tayo pero ano, pwede namang Alma yung pangalan ko na lang po para ano. At medyo ano ako sa mga ganyan, hindi naman karapat dapat. Di tayo pasado sa ano pagka-teacher, ayan. Ano, Boboy, sige dito muna natin tapusin yung vlog natin, ano? Salamat po ng maraming Sa patuloy na mga nanonood. Opo, sa ating mga tumutulong, lalong-lalo na yung buhay namin na nakakaintindi sa buhay namin, na patuloy pa rin silang nag-aabot ng kahit konti, kahit pameriendal, nandyan pa rin po. Salamat po. Oo, tsaka kay Ninang Adel. Opo, tsaka po dun po sa ninang nyo, Ma'am. Salamat po.
Oo. Doon sa ano niya, surprise niya. In the next vlog, mapapanood nyo kung ano yung surprise kay Buboy. Ayun, nagtatawa na tong mag-ina. So, ayun. God bless po. Bye-bye po sa mga Sa inyo rin viewers po. natin. Sa inyo rin po, ma'am. Oo. Maraming salamat. Lalo, hindi kayo nagsasawa na kahit na mahirap, magpabalik-balik